Paano kung sabihin ko sa'yo na this 2026 may mga YouTube channel na kumikita kahit na walang mukha, walang camera, at walang microphone? At hindi yan scam. At kung hanggang ngayon namumroblema ka pa rin sa channel mo, baka kasi mali lang yung niche na pinili mo. So kung gusto mo monetize na mabilis at kumita sa YouTube this 2026, stay ka until the end of this video kasi baka dito manggaling yung next viral idea mo. Hello mga creators! Welcome back sa aking channel. Kung bago ka dito, ako si Jem at nagbibigay ako ng mga tips para sa mga aspiring YouTubers. Nga pala guys, bago tayo mag-proceed, naalala ko, meron palang nag-comment doon sa previous video natin na to. So basahin ko lang ha. Madam, yung counterfeit kasi may 6 video ako na binura ni YT. Ang lalaki ng views about sa watch na clone. Kay watch na clone. Alright, ayan. And then, pa-research naman madam. Binigyan mo pa ako ng trabaho, sir. Charot lang. Pa-research naman, madam, at patapik mo next vlog mo para may idea. Almost 1 year na, sunod-sunod binura ni YT. Pero pag nag-check ako sa Gmail, wala namang Counter-Strike. Bigla na lang nawala yung video ko. So maganda rin na naitanong nyo yan para rin sa kaalaman ng iba, lalo na yung mga baguhan, kakapasok pa lang dito sa YouTube. So para maiwasan nyo na din. So ayun sir, sana mapanood mo yung video na to. Actually mga ma'am sir, sa pagkakaalam ko talaga, bawal po talaga yung mga counterfeit content dito sa YouTube. So, ayan, ipapakita ko sa inyo, guys. So, sabi dito, nag-ano ako doon sa YouTube community, no? Kung mababasa nyo dyan, about counterfeit content, no? Google prohibits the sale or promotion for sale of counterfeit goods in its products, including YouTube. So, guys, malinaw na bawal po yan dito sa YouTube. Mas safe kung mag-unbox ka, di ba? Yung unboxing ng mga counterfeit products. Sa palagay ko lang tingin ko lang mas safe yung ganon. Yung mag-unbox ka and gagawan mo ng review. Di ba? Or gagawan mo ng review yung original versus doon sa fake. Basta merong educational content. Basta malinaw po na yung layunin ng video mo na yon is hindi mo pinopromote yung mga counterfeit products. So, ipinagbabawal ang promotion at sale ng mga counterfeit goods. Hindi pinapayagan ng Google Ads at YouTube policies ang paggamit ng kanilang serbisyo para direktang magbenta, di ba, mag-promote ng mga pekeng produkto. So, ayun guys, ito ay illegal at maaaring magresulta sa pag-alis ng video. So, kaya po, nabubura yung mga video nyo na sabi ninyo may mga matataas na views. Maaaring ganun yung mangyari, no? Maalis yung video, suspension ng channel, o termination ng account kapag nilabag mo yung patakaran or policy na to ni YouTube. So, guys, again, mahigpit si YouTube sa mga ganitong content. So, ayun lang sir, sana nasagot ko yung tanong ninyo. So, for today's video, hindi na natin patatagalin to. Pag-uusapan natin kung anong mga niche nga ba yung worth it na pasukin this 2026. Na kung siseryosohin mo, siguradong mabilis na mamomonetize yung inyong YouTube channel. Para klaro muna sa lahat, para to sa mga baguhan, makapapasok pa lang talaga, kagagawa pa lang ng channel nila dito sa YouTube. So, pag sinabi po nating niche, yung topic or yung pangunahing focus ng content mo. Yung niche, ito yung kung ano yung lagi mong ginagawa sa channel mo. Okay mga ma'am sir, ito yung unang niche na hanggang ngayon, worth it pa rin, patok pa rin this 2026 dito sa YouTube. So, ito po yung tutorials and tips na mga niche. So pag sinabi po natin tutorials and tips mga ma'am sir, so hindi lang tinutukoy nun yung katulad ng ginagawa natin na pagbibigay ng YouTube tutorials or YouTube tips. So marami pong klase ng mga tutorial videos na po pwede kayong gawin as your niche dito sa YouTube. So, po pwedeng cooking tutorial, diba? Po pwedeng makeup tutorial kung mahilig ka sa makeups. Depende yan kung ano yung expertise ninyo. Malaki yung possibility na makakuha kayo ng mga loyal na audience ninyo na kung saan doon unti-unting mag-grow yung inyong mga YouTube channel. Okay, number 1 yan na niche na po pwede nyong pasukin, po pwede nyong subukan kahit na baguhan ka pa lang dito sa YouTube, kaya mong sabayan. And at the same time, until ngayon is maganda pa rin yung kitaan. And even mga ma'am sir, if ever na gusto nyo rin pasukin, yung katulad ng ginagawa natin na to, yung pagbibigay ng mga tips sa YouTube, so po pwede rin kung interesado kayo and you think yun yung passion ninyo, why not?
You can also try. Pero advice ko lang mga ma'am sir, if ever na yan yung pipiliin nyo na niche, kailangan is tanggapin nyo na sa sarili nyo na talagang tutok na kayo about sa YouTube. Pag-aaralan nyo yung about sa YouTube. Pwede kayong magsimula sa mga basic. Importante kasi na kahit papaano nagre-research tayo or alam mo yun, meron tayong konting knowledge, pinag-aaralan natin kasi ang hirap, napakahirap magbigay ng tips, advice, ng mga real talk as a content creator dito sa YouTube kung medyo salat tayo sa experience, hindi tayo nag-research, hindi tayo seryosong pag-aralan. Kasi unang-una masisira yung credibility natin, yung credibility ng channel natin kung gagawa tayo ng mga tips, especially dito sa YouTube na hindi natin napag-aralan, hindi natin ni-review, or hindi tayo nag-research. Okay, pangalawang niche na until now patok na patok pa din at kahit mga baguhan, pwedeng pasukin o pwedeng gamitin tong niche na to. So, ito yung niche na pagkakakitaan online or kitaan online. So, maraming mga audience dito sa YouTube yung interesado when it comes sa earnings. So, example dyan guys, kung nag-a-affiliate ka, so pwede mong pasukin ang niche na yan. Online kitaan about sa affiliate marketing, sa pag-a-affiliate kay Shopee, Lazada, or TikTok. So, pwede kang mag-share ng experience mo. So, pwede mong i-share yung journey mo as an affiliate, paano ka nagsimula, and magkano na yung kinikita mo ngayon. And also, di ba, makaka-inspire ka pa doon sa mga tao na gustong kumita o naghahanap ng pagkakakitaan online. So, isa po yan sa niche na until now 2026 ay worth it pa rin at marami pa rin mga audience ang nanonood dito sa YouTube. So, dito sa online pagkakakitaan na niche guys, I'm sure mag-grow yung channel mo dito basta honest ka. Okay, basta honest ka. Iwasan mo yung mga clickbait dito kasi yan yung magpapahamak ng channel mo. So, iwasan mo yung mga fake na hype or yung mga sobra-sobrang clickbait. Okay, pangatlong niche na masishare ko sa inyo na until now is palong-palo pa rin dito sa YouTube this 2026. Ito yung tinatawag na AI tools. Okay, AI tools. Huwag kayo mag-alala guys kasi hindi naman to yung komplikadong side ng AI. Okay, ano to? Basic tools. For example, paano gamitin, paano gumamit ng ChatGPT. So, pwede yung gawing content yan dito sa YouTube kasi marami ng mga gumagawa ng content na ginagamit yung mga AI tools. So, for example, gawa kayo ng video na AI na for your thumbnail, AI na ginagamit for script and titles, and yung AI na ginagamit na pang boses, yung mga voice over, di ba? So, isa yan na patok na this year kasi ang dami na pong gumagamit ng AI ngayon. Mga ma'am sir, alam ko maraming natatakot na pasukin na niche ang AI kasi pagkakaalam ng iba, lalong-lalo na yung mga baguhan, it's complicated. Pero kung pag-aaralan natin, kung susubukan mo, so ikaw yung creator na magsasabi, ay madali lang pala. Ganito lang pala yun. Diba? Kasi may mga bagay na kapag hindi naman natin pinansin o binigyang pansin, pinag-aralan, mahirap talaga. Okay, pang-apat po na niche or topic na until now, this 2026, ay worth it pa rin dito sa YouTube is yung tinatawag na storytelling ng mga niche. So, when you say storytelling dito guys, pwedeng horror storytelling, pwede rin yung mga real life drama, so, yung mga love stories na storytelling, pwede rin yan mga ma'am sir. So, wag lang yung mga storytelling na, alam nyo na yun, yung pinagbabawal dito sa YouTube. Diba? Yung may mga bastos, so iwasan nyo yun, wag na lang yun, erase nyo na lang yung ganong, kung nagpaplano kayo ng ganong niche. Huwag yun kasi baka ma-terminate pa nang wala sa oras yung channel mo. So dito kayo sa pwede yung mga horror storytelling. So maraming gumagawa niyan guys. And maliban dyan, marami na rin yung pumapaldo na channel sa niche na ganyan. Yung mga storytelling. It serves as an entertainment na rin sa mga audience. Lalo yung mga pagod sa trabaho, di ba? Yung mga lala ng mga pinagdadaanan sa traffic pa uwi. Kalimitan yan yung libangan ng iba. Pansamantala, malimutan yung stress, makaalis sa stress. So yan, nanonood sila ng mga story sa YouTube. Kung pwede nyo rin pasukin yung niche na yan, kung tingin nyo, nandyan yung strength ninyo, nandyan yung passion ninyo, maganda pa rin yung revenue ng mga niche na yan. And totoo mga ma'am sir, kasi nga, sabi ko nga sa inyo, ginagawang libangan yan ng iba eh. Di ba? Kaya kung maganda kang gumawa ng mga story, maganda kang gumawa ng mga kwento, kahit pa sabihin mong faceless yan, yung channel mo na yan, tatapusin ng mga tao yung video mo eh. Diba? Tatapusin nila hanggang dulo. Bakit? Kasi na-entertain sila. Parang nakarelate sila sa kwento mo. Maganda yung pagkakakwento mo. So, tatapusin talaga yan. And gaganda yung retention mo. And syempre, kapag maganda yung retention natin, alam mo na yung ibig sabihin nun.
Siyempre, kung monetize channel ka, lalaki yung kita mo. Sabi nga nila, retention is equals pera. 'Di ba? Kaya ako, pag nakikita ko na mataas yung retention, inisip ko kagad, ay pera to. Pera yan, pera yan. Kaya no wonder, ang dami nang gumagawa ng mga niche na yan ngayon. Pang-limang niche mga ma'am sir na po pwede nyong gamitin, pwede nyong gawin dito sa YouTube this 2026 na still okay, still worth it is about mga phone tips. Naku, ang dami pa rin nagsasearch at naghahanap niyan dito sa YouTube. Yan sa mga underrated na niche dito sa YouTube, sa mga hindi nakakaalam, yung about sa phone tips and tutorials. Ano po yung example niyan? So, una na dyan yung mga Android tricks, mga ganyan. So, ang daming may gusto niyan, mga ganyang klase ng topic. Actually, searchable forever kasi nga sabi ko sa inyo, maraming naghahanap ng ganitong klase ng mga video sa YouTube. Kaya kung medyo maalam ka sa technology about sa mga cellphone, ganyan, tablet, or what, guys, the best itong niche na to, perfect na perfect to sa'yo. Ayan po mga ma'am sir, yung 5 basic niche na until na worth it dito sa YouTube this 2026, and kahit mga baguhan, kahit mga kapapasok pa lang, po pwedeng gawin, po pwedeng subukan yung mga topic na yan. So, ayun mga ma'am sir, I hope nakatulong sa inyo. I hope kahit paano nagustuhan ninyo yung video natin ngayon sa mga nag-iisip, sa mga hindi pa rin alam kung anong niche gagawin nila, yung mga hindi pa rin makapag-decide. Ayan, po pwede nyong makonsider itong mga niche na nabanggit natin. Kasi perfect na perfect talaga siya doon sa mga baguhan dahil hindi gaano ka-komplikado at magastos yung mga niche na nabanggit natin sa video na to. And aside from that, still worth it and maganda pa rin yung kitaan ng mga niche na yan. Kung baguhan ka na aspiring YouTuber, content creator dito sa YouTube, ayan, uulitin ko, kung nagsisimula ka pa lang dito, hindi kinakailangan ng mga mamahaling gamit dito. Hindi kailangan na meron kang mga perfect na gamit, perfect camera, malinaw na camera, perfect na microphone, and whatsoever. Alam mo yung kinakailangan dito, meron kang solid na niche. Siyempre guys, lakas ng loob. Kailangan natin ng determination and lakas ng loob sa paggawa ng mga content dito, sa paggawa ng mga video, pag-upload, lalo na kung yung channel natin is hindi faceless. Kailangan mo talaga ng lakas ng loob, lalo na kung nagsisimula ka pa lang, lakas ng loob at kapal ng mukha. Naiintindihan ko kung yung iba is parang nahihiya, ganyan nahihiya pa, hindi pa sanay humarap sa camera. So, dumaan din tayo dyan guys, dumaan din tayo sa point na yan, hanggang sa eto na, manhid na yung mukha natin, makakal na yung mukha natin sa camera. Sabi ko sa una lang yan mga ma'am sir, naiintindihan ko, kapag pinractice natin ng pinractice, mawawala yan, promise. Unti-unting mawawala yan. So, ayun, determination at lakas ng loob. Kaya ngayong 2026 mga ma'am sir, itanong mo sa sarili mo yan. Ano ka ba this 2026? Magiging viewer ka pa rin ba this 2026? Or magiging creator nakikita this 2026? So, alam ko gusto mo yung huli. So, ayun lang mga ma'am sir, kung nagustuhan ninyo yung video natin ngayon, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos na katulad nito. And syempre, before I end mga ma'am sir, shout out ko lang yung mga members ng ating channel. Shout out to my channel members. How are you guys? Shout out Team Pasibo. Shout out Kirk, Izumo TV, Leon Morales, Provincianang Lakwachera, Jerfy Vlogs, Coloring Fav, Nikay Padaba, The Dreamer, Savannah Marsan. Shout out to all of you guys. I hope magkasama pa tayo ng matagal this 2026. Saglit, basahin ko lang muna to. Ma'am, salamat po sa advice mo. Ganda nyo, ma'am. Sana mapapansin mo ko pa. Shout out mo ko. Love you, ma'am. Pa-help naman din sa channel ko. Ayos yung puring-puri ka na yun pala may papasuyo. Ayan. Anyway, sige, punta natin tong channel ni RLB Karaoke TV. So, ayun, shout out sa'yo, Sir RLB Karaoke TV, and more power sa channel mo. Shout out kay Extra Kita PH, and shout out kay John Christopher Aguilar. Shout out din kay Janet Light. So, ayun lang guys. Have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!